Magandang araw mga kalay at nandito na naman tayo sa Templong Anitohan ng Lumpiang Agama. So talagang talamak po ang panahon ngayon na kung saan ang pamilya ay nawawasak dahil sa masasabi ba nating pag-ibig ay mali? Yun po, no? Ito yung parang hindi natin maintindihan sa mga tao na meron na silang asawa pero naghahanap pa rin ng iba. Ano nga ba ang pananaw natin dito sa maling pagkakataon ng pagmamahal? Pero ang tanong, meron bang tamang oras para tayo ay magmahal? Nagkaroon tayo ng batas para gabayan ang ating pamumuhay at itinakda ng batas ng tao na ang edad ng isang tao para makapag-asawa ay dapat 18. At pag 18 na, yun, makakapamili na sila ng kanilang mapapangasawa. Pero ngayon kasi, sobrang dali na lang mag-asawa o magkaroon ng kasintahan. Pero ano ba talaga ang layunin ng pag-aasawa ninyo? No? Minsan, gusto lang sex. Aminin na natin sa hindi, sex lang. Pero kung sex lang naman, sa totoo, maraming nagbibigay ng sex, no? Yun nga lang, may bayad. So, dahil dito sa pita ng laman, naaapektuhan ang pagsasama ng isang mag-asawa. Either si lalaki ng babae o di kaya si babae naman ay ng lalaki. Ang masaklap dito ay nagkakaroon ng hiwalayan na sumasama ang iba, yung isang partner sa iba. No? Halimbawa, katulad ng kaso na hinahawakan natin o dinulog sa atin na gustong humingi ng tulong ang tatay, yung anak, para sa tatay niya na balikan siya ng kanyang nanay, no? Pero hindi natin matutulungan ito gawa nga ng hindi naman malinaw ang dahilan na sinabi ng anak. Basta't ang gusto lang ng anak magkabalikan sila ng kanilang nanay. Para sa akin, kung kayo hihingi ng tulong, no, linawin niyo po, linawin niyo maigi kung ano po ba ang dahilan ng paghihiwalay ng iyong mga magulang. O di kaya, kung kayo naman ay mag-boyfriend, linawin niyo bakit kayo naghiwalay at ba't ka iniwan at pinagpalit ng iyong katipan ng jowa mo sa ibang tao. No? Kasi ayaw natin makialam sa relasyon yan kasi nung unang-una pa man, nung kayo nagkakilala, hindi niyo naman ako kinonsulta. No, hindi ako involved dyan. Ngayong hiwalay na kayo, pilit nyo akong i-involve. Hindi naman sa pakialamero. Andito tayo para tumulong. Para maging proper ang pagtulong natin sa inyo, dapat naman sana ilinawin ninyo kung ano po ba ang naging nangyari sa inyong sitwasyon, sa inyong relasyon, kung bakit nagmantong kayo sa hiwalayan. Ngayon, usapang pamilya, no? Usapang pag-ibig. Meron tayong diwata diyan na ang pangalan ng diwata natin sa pag-ibig ay si Dian Masalanta. Pag Dian Masalanta, ibig sabihin di iyan masasalanta o hindi iyan masasira. Dahil yun ang tunay na pag-ibig. Pero kung ang mag-asawa, magkarelasyon, nasalanta o natibag, no? Hindi tunay na pag-ibig ang nararamdaman ng bawat isa kasi dapat ang pag-ibig ay nananatili. Ako naniniwala ako sa tunay na pag-ibig at ang nangyari sa aking mga magulang, nanay at tatay ko ay tunay na pag-ibig. Bagamat mayroong isa na naging marupok, nagkaroon ako ng kapatid sa labas, hindi iyon ang naging batayan para maghiwalay ang aking mga magulang. Ipinaglaban ng bawat isa ang kanilang karapatan sa isa't isa. Kasi once na kayo ay naikasal, lalo na sa batas ng tao, no? Kayo ay iisa na. Wala ka ng personal choice at ang choice mo ay dapat ipaalam mo sa iyong partner. Ngayon, kung ang pagsasama nyo ay gano'n, no? Hingi kayo ng legal advice o advice muna, hindi muna sa akin. Hingi muna kayo ng advice sa inyong pamilya, sa inyong lolo't lola o nanay at tatay ng iyong mga magulang. Kung wala naman, sa mga kapatid, sa mga uncle, sa mga tito at tita. Ngayon, kayo bilang anak, no, gusto niyong pagkasunduin ang inyong mga magulang,
ay may higit na karapatan po kayo. Mas may higit na kapangyarihan kayo kaysa sa akin para tulungan ang iyong mga magulang, no? Kausapin niyo po sila at bigyan niyo po sila ng dahilan kung bakit sila ay dapat magsama pang muli. Ngayon, kung wala ng paraan, unang-una, ikaw naman, relasyon kasi nila yon, no? Damdamin ng isa't isa yon. Kung hindi na talaga gumagana ang damdamin sa isa't isa, bakit niyo papipilitin, no? So, bigyan niyo po sila ng kalayaan. At kayo din, mga kalahi na talagang kumbaga sabog na sabog at wasak na wasak dahil sa pag-ibig, no? Hindi maganda na kontrolin natin ang kaisipan ng iba, no? Hindi maganda na diktahan natin kung ano ang dapat maramdaman ng isang tao, na dapat is maitali lang ang isang tao sa iyo, no? Kaya nga ang pag-aasawa, no, ay hindi basta-basta. So kung boyfriend at girlfriend pa lang kayo, okay lang yan, maghanap kayo ng iba, no? Maaari pa kayo maghanap ng iba. Pero kung kayo ay magkakaroon ng sumpaan, hindi na kayo magjowa, kundi magkasintahan kayo or magkatipan. Dahil kasi meron kayong sumpaan na kayo ay papasok sa pag-aasawa. At sa pag-aasawa, kayo ay bubuo ng pamilya. At sa pamilyang yan, ay tutuparin ninyo ang inyong tungkulin. Una, bilang mag-asawa. Pangalawa is bilang mga magulang sa inyong mga anak. So, yun din po ang tungkulin ni Dian Masalanta. Actually, siya ang nag-o-officiate noon sa mga tipanan o sa kasalan, no? At ang kasalan talaga ay hindi yung sa simbahan, kundi yung pangako sa isa't isa na kayo magsasama. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ipapaalam ninyo ito sa inyong mga magulang at yung lalaki ay bibilin si babae na magkakaroon ng dowry o yung kabayaran, no, maaaring sa paninilbihan and everything, upang tanggapin o payagan ng mga magulang ng babae na ipagsama o isang dibdib ang magjowa o yung magkasintahan para maging isang ganap na mag-asawa. Yun kasi ang problema ngayon, na akala natin is napakadali lang ang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Oo, totoo, madali lang naman yun. Ngayon, kasi pwede lang sa chat, sa Facebook, text, no? At minsan, meet up. Wala ng delikadesa o wala ng moralidad ang mga tao ngayon. Basta't kung gusto, okay, tayo na. Kiss, sex, everything. At minsan, after sex, nabubuntis, kaya nagkakaroon ng single mom. O kung hindi man, no? Nagkakaroon din ng single dad kasi uso na rin ang single dad at marami akong nakikita at nakikilala na single dad din, no? Pero bilang single dad, no, inihiwalay nila ng babae yung anak nila, no? Na ito si lalaki naman gusto makita yung mga anak, nagsisikap, pero hindi nagiging maganda ang resulta. Pero ganun pa man, nasa inyo, nasa bawat isa pa rin ang kalayaan natin, no? Pag-isipang maigi ang pakikipagrelasyon at sana wag pabugso-bugso sa damdamin. I-enjoy nyo po yung panahon ninyo, no? Kung bata pa kayo, kung teenagers po kayo, enjoy nyo lang po, no? Kung wala pa kayo sa 30, enjoy nyo po ang buhay. Meet up, makilalanin nyo ang mga taong nakakasama ninyo, tingnan nyo po kung talagang compatible kayo, at huwag magpairal sa damdamin, no? Kailangan siguro bago kayo mag-asawa ay stable na kayo. Meron na kayong sariling bahay, meron kayong trabaho na kumikita kayo, at yung kita nyo is kayang buhayin ang isa't isa, lalo na kung kayo magkakaroon ng anak, no? Apo, hindi naman ako mag-aanak. So ano pang, bakit nyo pa pinili na magjowa, magsama kayong matagalan, no? Di mag-boyfriend na lang o girlfriend na lang kayo, dahil kasi temporary lang naman yon. Jowa nga eh, walang permanente. Joke lang, walang permanente na kayo yung nagsasama. Pero kung talagang planado nyo na kayo talaga magsasama, no, hindi nyo na kailangan ipagayuma pa, dahil kasi tapat at totoo ang inyong nararamdaman. Hindi naman pwede, kasi parang ginayuma mo ang boyfriend, parang shotgun wedding, no? Parang sumama ka lang, naging asawa ka lang kasi tinakot ka, na pinagbantaan ka na papatayin ang iyong mga magulang o yung kamag-anak or whatever, no? So hindi maganda yon. So dapat kung kayo nagmamahal ay tapat at totoo,
hindi sa pilitan at hindi yung pinipilit nyo lang ang inyong kagustuhan. At yun nga no, lumigaya kayo sa sarili ninyo at hindi dahil sa gusto nyo nakikita sa iba. Kasi yun ang nakakasakit, no? Ibang tao, masaya sila pag may natatapakan sila, may nasasaktan sila o naagrabyado, no? Mas magandang maging masaya sa sarili, na totoong masaya ka sa ginagawa mo at hindi sa pilitan o pinipilit mong iba na paglingkuran ka dahil doon ka magiging masaya. Sana ay meron kang nakapulutang aral sa vlog na ito. Ito muli ang Apo Adman ng Luntiang Agama, Natural Divine Art Shine of Healing. Ngayon ay Templong Antuhan, nagsasabing mayari na. Pag-asatin, paalam.